Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o ang dakilang kapistahan ng pagbabalita ng anghel kay Maria ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, ang Annunciation. Alam natin na ito ay pinakamahalagang tagpo kung saan ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen sa pag-oo niya sa kalooban ng Diyos. Hilingin natin na tayo rin ay laging maka-oo tuwing inaanyayahan tayo ng Panginoong makibahagi sa Kanyang mga mapangligtas na plano. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at isinilang ng Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papurihan natin ang Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagkadiyos. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kalob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ba ibig? Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunukin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang inyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinulugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan.
bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, ang salita'y naging tao at nanirahan sa mundo upang makapisan tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang birhen na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng birhen, binati niya ito, "Aba, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo," wika niya. Nagulimihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ngayon ay dakilang kapistahan ng pagbabalita ng anghel kay Maria na siya ang napiling ina ng manunubos. Ngayon din ay dakilang kapistahan ng pag-oo ni Maria sa panukala ng Diyos. At ngayon din ang dakilang kapistahan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos sa sinapupunan ng mahal na Birhen matapos niyang ibigay ang kanyang oo sa Panginoon. Mahalaga yung oo ni Maria at yan ang ating pinagninilayan sa araw na ito. Marami tayong pag-oo na ginagawa sa ating buhay. May mga maliliit, pero meron ding malalaki. Alam natin yung mga malalaking pag-oo natin sa buhay ang siyang daan para mabago ang takbo ng buhay natin. At gano'n ang ginawa ni Maria sa araw na ito. Yung pag-oo niya bumago sa takbo ng buhay niya. Nabago lahat ang plano niya sapagkat umoo siya sa plano ng Panginoon. Yung pag-oo rin ni Maria bumago sa takbo ng mundo. Tayo ngayon ay nasa landas na ng kaligtasan dahil sa pag-oong ito. Sapagkat sa pag-oo ni Maria, naganap ang pagkakatawang tao ng manunubos ng mundo na siyang pinakaplano ng Diyos para sa atin. Kaya mahalaga yung pag-oo ni Maria at yan ang ating ipinagbubunyi sa araw na ito. At sa pagninilay natin ng pag-oo ni Maria, ay pinagninilayan din natin yung mga pag-oo na dapat nating gawin sa buhay natin. Ano bang mga pag-oo ang nagawa mo na sa buhay mo na bumago sa takbo ng buhay mo? Paano mo napangatawanan yung mga oo na yan? Yung mga malalaking pag-oo natin sa buhay, nasusundan pa yan ng mga maliliit na pag-oo. Kaya our yes entails many other yeses. Ganon din si Maria. Yung malaking pag-oo niya, nung siya ay dinalaw ng anghel, nasundan pa ng mga marami pang pag-oo. Yung malaking oo ni Maria ay ang ibig sabihin niya marami pang mga imbitasyon at paghamon na ginawa ng Diyos sa kanya. Buong buhay ni Jesus ay maraming mga pag-oo ang ginawa ni Maria bilang pinangangatawanan niya yung malaking oo. Kaya nga hanggang sa maipako ang Panginoon sa krus, ay yung pag-oo ni Maria ay inaanyayahan pa rin ng Panginoon. At pinararangalan natin ang mahal na Birhen dahil kahit sa paanan ng krus, hindi na bago yung pag-oo niya. Pinakamalaking hamon, yung siya ay nasa paanan ng krus. Kaya nga, habang nakikita niya ang pagkamatay ng kanyang anak, naroroon isinusugal niya ang kanyang pag-oo sa plano ng Diyos. Minsan ganyan din tayo. May mga nangyayari sa buhay natin na minsan nagugulumihanan tayo. Yung pag-oo natin noon na sundan ng mga pag-oo pa na mga pag-oo na bunga ng malaking pag-oo natin. At dumarating yung mga pagkakataon na hinahamon, sinusubok yung pag-oo natin. Lalo na pagka dumarating ang mga matitinding hamon at pagsubok. Ako siyempre, kami ni Reverend Kim, ang pinakamalaking pag-oo na ginawa namin ay yung pag-oo namin sa bokasyon namin sa pagpapare. Yan ang aming pinakamalaking oo. Ako ay 28 years na pare. Kaya yung oo ko noon, yung malaking oo na ginawa ko na sundan pa ng marami pang pag-oo,
magpahanggang ngayon. Kaya yung pag-oo natin, susundan pa yan ng marami pang mga pag-oo na nagpapatunay na pinangangatawanan natin yung malaking oo natin. Marami sa inyo ang pinakamalaking oo nung nag-asawa kayo, nagdesisyong magpamilya. At yung pag-oo ninyo noon, lalo na yung araw na ikinasal kayo, magpahanggang ngayon na susundan pa ng marami pang mga pag-oo. May mga anak na kayo, yung iba may mga apo na, kaya nasusundan ng mga pag-oo pa. Kaya ganyan ang buhay natin ng pagtugon sa plano ng Diyos sa atin. Ito'y buhay ng pag-oo. At sana mapanatili natin yung oo natin hanggang sa wakas. Kahit matindi yung mga paghamon at mga pagsubok. Sa araw na ito na ipinagdiriwang natin ang pag-oo ni Maria, idalangin din natin na patuloy nating mapangatawanan yung pag-oo natin. Ang ating motto sa buhay ay yes to God, yes to Jesus, oo sa ating Panginoon, oo kay Jesus sa lahat ng plano niya sa atin, gaano man ito kahirap, gaano man ito kabigat, gaano man ito malaki ang hinihingi sa atin. Ang buhay natin ay pag-oo sa Panginoon. At nawa hanggang sa wakas ng paglalakbay natin kasama si Maria, maibagay natin sa ating Panginoon ang ating matamis na oo. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sandali tayong luluhod kapag dumating tayo doon sa bahagi na nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Luluhod tayo doon mamaya. Sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Lumuhod tayo sandali. Tumayo tayo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamagitan ng anak na naging tao.
ating itutugon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao, naway masayang tanggapin ng bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating humihiling na ipagdasal natin sila, lalo na ang mga nakalimutan natin. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nag-aalay ng misa sa pagdiriwang na ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, pagpalain mo kaming lagi araw-araw sa pamagitan ng aming pag-oo sa iyong kalooban at nawa ang mga malalaki at mahalagang pag-oong ginawa namin sa iyo ay masundan pa ng mga sunod-sunod na pag-oo upang mapangatawanan namin ang aming desisyong tuparin ang iyong kalooban. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahaing ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito, noong pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nitong ngayong dakilang kapistahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Siya'y naging di naiiba sa amin nung lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa sa sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana sa kaitaasan. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ika'y talikda ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gay na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya nung dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila'y lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa kanya na namatay at muling nabuhay. Para sa aming tanan, isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimula ng anak mo
malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, sinasamo naming pabanalinawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo sa pagdiriwang namin ng dakilang misteryong ito na Kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, nung dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, Kanyang ipinakita na mahal niya ang Kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang Kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang Kanyang pagpanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, ang Kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng Kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang Kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon, at ang buong mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo, at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, at ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, sa iyong kaharian kaysa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami magpupuri sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Idalangin natin na sundin nawa ang kalooban ng Ama dito sa lupa gaya ng sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.